Hello mga kaprobinsya, good morning and welcome back to my YouTube channel. So ngayong araw na ito mga kaprobinsya, ipapakita ko sa inyo kung ano nang nangyari dito sa amin. Kasi isang linggo na grabe talaga malakas yung yung ulan dito sa amin. So hindi kami hindi makapagtrabaho ng maayos dito kasi sobrang putik ng mga paligid. So ayan, ito na rin yung buhay dito ni Bori. Sa kawawa talaga si Bori. Kasi sobrang putik talaga, ayan oh. So isang linggo na malakas talaga yung ulan. So mabuti na lang mga kaprobinsya, hindi masyado dito sa amin malakas yung hangin. So yung ulan lang talaga. So nakakatakot na talaga yung mga landslide na mangyayari dito. So ayan. Ito yung nangyari kay Bori sa isang linggo na sobrang lakas talaga ng ulan. So ayan, kawawa talaga si Bori, wala na siyang matulugan na na hindi putik. Sobrang putik talaga. Ayan, so kailangan talaga nating suot ng ganito, buta. So kasi kapag hindi ka makasuot nito, itong mangyayari sa iyo. Magsa-slide ka talaga dito, ano. Dahil sa putik. So ayan, nung isang araw, yung isang baboy dito is nakawala. So ayan, wala akong mapagkunan muna ng ng kawayan. So ayan, hinanyan ko na lang at lagyan ko siya ng tali. Ayan. Para hindi makawala. Hindi naman ako makapagkuha ng ng puno ng kawayan kasi sobrang talaga, lakas ng ng ulan. So medyo na ngayon okay na din. So yan mga kaprobinsya, ipakita ko sa inyo. Ito yung yan, tubig. So ito yung balon, pero hindi na ito ginagamit. So ito yung dito nang gagaling yung tubig. So yan, yung tubig na yan mga kaprobinsya is doon yan nang galing sa itaas. Doon sa itaas. So dito siya napunta. So yan, sobrang lakas. So yan talaga yung minsan na posibilidad na merong landslide. Kasi ito yung tubig na nanggaling doon sa itaas na pumupunta dito. So kapag malakas talaga yung ulan, may tendency yung doon sa itaas is pupunta dito sa ibaba. So nakakatakot talaga yung lugar namin dito kasi hindi matibay yung lupa. So yan mga kaprobinsya, ito yung yung tinanim ko doon na Madre de Agua. So yan, kinuha ko na kasi marami na yung kanyang dahon. So yan, ipakain ko sa mga alagang baboy. So yan. Diba? Yan talaga yung yung kaibahan talaga mga kaprobinsya kapag wala tayong papakain sa ating mga alagang baboy na like darak or ipa ng mais. So kapag mayroon tayong trikantera ganyan, so kukunin lang natin at ipapakain sa kanila. So masustansya din yan mga kaprobinsya. Marami ring mga vitamins na makukuha at saka hindi sila nagkakasakit. So ayan mga kaprobinsya, kahit kinuha ko doon sa gilid na mga dahon ng saging, ayan. At meron din mga trikantera. So mas inuna nila kinain yung dahon ng saging. So ayan, mga kaprobinsya, yung dahon ng saging is more din siya sa fiber, potassium. So ayan. Meron ding makukuha ng mga vitamins yung ating mga alagang baboy. So mga ganyang saging, mga dahon niya kapag meron tayong native na baboy, wala talagang tapon. Lahat ng kahit mga dahon ng saging, so pwede natin ipapakain sa ating mga alagang baboy. So ganyan talaga kapag dito tayo sa probinsya, sipag at syaga lang sa pagtatanim ng mga ng mga dahon ng saging, ng saging, at pwede natin ipapakain yung dahon ng saging, tsaka mga Madre de Agua. So yan, kinakanya ng Madre de Agua. So mas talaga, mas mataas talaga yung yung maraming mga nutrients na makukuha, yung mga vitamins, yung ating mga alagang baboy sa Madre de Agua. So yan talaga yung ginagamit ng mga tao. Mas common na talaga ngayon na ginagamit nila kasi
meron talaga siyang mataas na value ng ano ng mga vitamins. Kahit sa mga alagang kambing, baka, baboy, manok. Yan yung ginagamit nila. Minsan hinahalo nila sa mga ano, sa mga darak ng mais, sa mga feeds. Kahit nagpapakain sila ng mga commercial, is nagpapakain din sila ng mga Madre de Agua. Dahil sa mga taglay na vitamins na makukuha dyan. So yan mga kaprobinsya, nung unang binlog ko dito is marami itong mga kamote. So ngayon wala na kasi sa sobrang wala na talagang hindi na umulan nung ilang buwan, siguro mahigit 5 buwan. So ngayon grabe naman yung yung lakas ng ulan dito. So ganito yung nangyari. Is naubos talaga yung mga namatay, yung mga kamote. So ayan, tapos kinain pa ng mga kalabaw. So yung mga kalabaw na nakawala. So ayan, hinayaan ko na lang. Kasi wala namang tubig na pangdilig. So ayan, yung mga puno ng saging is kunti-kunti na rin meron na rin silang mga ayan, matumutubo. So ito na lang yung natira ng tinanim ko na Madre de Agua. So ayan, nilinisan ko kanina. So ayan. To. So ayan, doon sa ilalim. At ito na naman yung tinanim ko na bago. Ayan. So kasi namatay yung ibang Madre de Agua kasi kinakain ng mga kalabaw. Yung mga kalabaw na na maliliit na hindi nila tinatali. So yan. So ito yung bago ng tinanim ko. So sa 57 na puno ng Madre de Agua na tinanim ko mga kaprobinsya, ito na lang yung natira. Ayan, isa, dalawa, ayan, tatlo, at saka doon pa yung isa, 4. So ayan. So ganyan talaga kahirap mga kaprobinsya. Wala naman tayong magawa. Kasi nagsabihan na yung may-ari na yung kalabaw niya is nakawala. Pero ayun, kinakain pa rin yung yung mga ibang tanim dito. So ayan yung iba dito ko tinanim. Ayan. Dito ayan. Ayan mga kaprobinsya, sobrang lakas ng ng tubig na nanggaling doon. Parang maliit na sapa na rin yung nangyari. Ayan, ito yung mga Madre de Agua. Tanim ko. Sana mabuhay sila kahit pa paano. Ayan. So ayan, ito yung tubig na nanggaling doon sa itaas. So ayan, pag kapunta na dito is malakas talaga yung daloy ng tubig at papunta dito. Ayan. So ayan. So ayan, ito yung nakakatakot minsan mga kaprobinsya dito sa amin kasi sa sobrang lakas talaga ng ulan, yung minsan yung naguguho yung lupa. So ito nangyari sa puno ng kawayan. Ayan, ito yung bitak na ito pa yung 5 years ago na nangyari ito, yung nagdaan dito si Kinta, bagyong Kinta. So ito yung damage na nagawa ni Kinta sa amin. So ayan, ito pa yung mga bakas. Ayan, ayan, ito yung mga bitak-bitak na lupa na yan. Yan yung hindi pa na na ibalik. So kasi ito malaki ito yung mga bitak na nangyari dito. So ito pa lang yung yung naibalik. Sa sobrang lakas ng ulan, yung ibang bitak is naibalik na. So nagiging normal na rin yung lupa, pero ito yung mga bakas na naiwan niya. Yan. Ayan.
So yan, nakikita nyo dito yung fish pond na ito. Is ito yung bakas ni Kinta na sobrang lakas talaga ng lupa na napunta doon sa ilalim. So ito yung naging fish pond siya. Naging pond. So yan mga kaprobinsya, kahit papaano yung araw is makikita na din at hindi na masyadong malakas yung ulan at may ulan pa din pero pa konti-kunti na lang mga kaprobinsya. So yan mga kaprobinsya, sana mag-ingat tayo na wag makampante at magpanalangin palagi sa Panginoon kahit papaano na walang mangyaring masama sa atin. So maraming salamat sa walang sawang pagsusuport at panonood nyo sa aking YouTube channel. And don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching and happy farming.